Pinasok po ng SOCO ang bus kung saan nangyari ang madugong hostage situation kanina at kitang-kita po sa bus ang nakapanlulubong sinapit ng mga bihag sa kamay ng suspect. At live pa rin po mula sa grandstand sa Luneta, nagpapatrol si Maan Macapagal. Maan? Ted, malagim na kamatayan ng iniwang bakas sa loob ng bus na ginamit sa halos 9 na oras na hostage-taking ng may 22 banyagang turista at 4 pang Pinoy dito sa Quirino Grandstand. Nang humupa ang usok at maialis na ang mga bangkay, agad na pinasok ng mga miyembro ng Scene of the Crime Operatives o SOCO at ng Homicide Division ng Manila Police District ang bus na ginamit sa pang-hostage. Ito na ang itsura ng Hon-Thai Trouble Bus. Basag-basag ang mga salamin, dulot ng tama ng bala. At sa loob, makikita ang manibela na may posas pang nakabit dito na ginamit umano sa driver kanina ng bus. Flat ang gulong at pag-akyat sa estribo, makikita na ang kalunos-lunos na sitwasyon sa loob ng bus. Ang mga upuan ay may mga dugo, pati na ang mga gamit na naiwan ng mga biktima. Ayon sa Homicide Section ng Manila Police District, nagkalat ang mga basyo ng bala sa sahig. Gayon din halos magkulay pula ang sahig dahil sa dugo. Ayon pa sa otoridad, malagim ang sinapit na kamatayan ng mga biktima sa loob ng bus kung pagbabasihan ang crime scene. Dito ay nangalap na sila ng mga basyo ng bala at iba pang mga ebidensya na naiwan sa loob ng bus na ginamit sa hostage taking. Ted, patuloy pa rin ang pagsuyod ng SOCO at Homicide Section ng Manila Police District sa loob ng bus na bahagi ng crime scene upang makakalap pa ng mga ebidensya. Kukuha rin sila ng mga basyo ng bala kung ilan yung naiputok ng hostage taker, gayon din yung mga balang pumasok buhat naman sa mga operatiba na kasama sa assault operation. Pumasok na rin sa crime scene ang mga miyembro ng Counter-Terrorism Division ng NBI at kumalap na rin sila ng mga larawan at mga ebidensya na sa kanilang investigasyon ay makakatulong. Yan pa rin ang huling kaganapan mula dito sa Quirino Grandstand. Ted? Maan, meron bang kumpirmadong report na kung ilan talaga ang dalang armas ng hostage taker? Ted, naiwan sa loob ng bus ang Armalite na ginamit ni Mendoza sa kanyang isinagawang hostage taking kanina. Maliban dyan, Ted, ay wala pa tayong nasasagap na impormasyon kung ilan pa yung ginamit niyang baril. Bagamat ang nakita lang natin ay yung Armalite na nakikita rin natin na hawak ni Mendoza sa video kanina nang lumabas siya sa estribo at ito rin ang ginamit niya sa pamamaril kanina sa mga biktima sa loob ng bus at gayon din sa mga pulis. Ted? Meron daw ginamit na panglaslas ng lieg itong suspect, itong si Mendoza, Maan, doon sa nasugod sa ospital kanina na hindi umabot ng buhay. Aalamin natin, Ted, ang impormasyong yan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagkalap ng mga ebidensya ng SOCO at ng Homicide Division ng Manila Police District at para matiyak na rin natin kung ano yung totoong detalye sa impormasyong nabanggit mo, Ted. Maraming salamat sa iyo, Maan Macapagal. Mula pa rin dyan mga kaibigan sa Luneta Grandstand. At nabitbit nga po patungo ng Manila Police District ang kapatid ng hostage taker na si SPO2 Gregorio Mendoza. Siya po iniimbestigahan sa kanyang umano'y pakikilahok sa hostage situation. At live mula sa lungsod ng Maynila, nagpapatrol Zian Ambrosio. Zian? Nandito nga ang kapatid ng hostage taker na si SPO2 Gregorio Mendoza. Dahil kung makikita nyo nga sa likod ko, nandito tayo sa may General Assignment Section kung saan nandito ang pamilya ng suspect. Lubos silang nalulungkot sa nangyari kay Senior Inspector Rolando Mendoza. Nakausap natin, Ted, ang kapatid ng hostage taker na si SPO2 Gregorio Mendoza. Paniwala niya nakamonitor ang kanyang kapatid sa telebisyon. Kaya't na mapanood ang pag-aresto sa kanya ng mga pulis, na-trigger ang galit ng kanyang kapatid. Kanina nagpumigla si SPO2 Mendoza sa pagkakaalam na ikukulong siya. Pero nagmakaawa mga kamag-anak na imbestigahan muna ang kaso. Narinig ko na i-access nila ako. Kaya idaan nila ako sa likod, tumakbo ako papunta sa harap. Kaya ako nakakausap ang kapatid ko. Through Robert ako. Wala akong contact sa kapatid ko. At saka yung cellphone ko, hindi pwedeng tumawag. Ted, patuloy ngayon ang investigasyon dito sa General Assignment Section.
At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa MPD. Ted. Zian, ngayon ba maliwanag na kung sino talaga ang nag-utos sa mga pulis na bitbitin yung kapatid ng hostage taker na yan sa gitna ng hostage situation? Ted, pasensya ka na at hindi ko gaano marinig ang iyong sinasabi. Ted. Ating babalik ang mga kaibigan si Zian mula dyan sa Manila Police District. Thank you, Zian. At sa muling pagbabalik ng TV Patrol Special Coverage, nakatakas na bus driver na nagsabing patay na ang lahat ng hostage. Ating kukumustahin. At aksyon ng pulisya at media sa madugong wakas ng hostage taking. Tama nga ba? Dating taga-SWAT at ngayon ay Judge Jimmy Santiago ating kakausapin. Sa muling pagbabalik ng TV Patrol Special Coverage. Akala nila